Si Jessica at Howard ay magka-opisina. Nagkamabutihan sila at nauwi pa nga ito sa isang napakagandang relasyon. Pero hindi pala magiging madali ang lahat para sa dalawa sapagkat si Howard ay may inililihim pala ito sa dalaga. Totoo nga kaya ang kasabihang, once a cheater, always a cheater. Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat? At welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Isang napakagandang kwento ng pag-ibig ang aming handog sa inyo ngayon. Story and edited by yours truly and written by MKPA na may pamagat na Once a Cheater, Always a Cheater. I hope you don't mind if I say that I love you. Hi Jessica, ako nga pala si Howard. Ako ang bahala sa'yo. Ako ang maglilibot sa'yo dito sa office. Huwag kang matatakot magtanong sa akin kung may mga hindi ka pa naiintindihan ha. Saka ipapakilala na rin kita sa team leader natin mamaya. Nasa office sila at ang una niyang nakilala ay si Howard. Mga call center agent sila at day shift naman, kaya hindi sila kailangan magpuyat. Dito sa production floor, bawal ang cellphones, kaya ilagay mo na ang cellphone mo dito sa assigned lockers. Tara, diretso na tayo sa pantry. Sabi ni Howard, inalalayan niya pa nga ang dalaga sa kanyang paglalakad. At dito naman sa pantry, kadalasan nangyayari ang mga detox ng mga tao. Dito sila nagkukwentuhan kapag toxic na talaga ang mga calls nila. Makipag-usap ka na lang sa mga ka-office mates mo kung mai-stress ka na sa mga calls mo ha. Salamat Howard ha. Ilang taon ka na ba dito? Kaka-anniversary ko lang. Business management ang natapos ko pero alam mo na, mahirap talaga maghanap ng trabahong related doon kaya nag-call center na lang muna ako. Gusto ko talaga magkaroon ng sarili kong negosyo pero saka na siguro kapag nakaipon na. Ikaw ba, bakit ka nagko-call center? Ako naman, nalaman ko na mas malaki pala ang sahod dito kumpara sa dati kong trabaho. Doon, madali nga lamang ang trabaho pero hindi naman masaya at maliit lang ang sahod. Sana mag-enjoy ka dito. Sige, tuloy na tayo sa office. Ask ka lang lagi ng question sa akin. Sasagutin ko sa abot ng aking makakaya ha. Pagkasabi noon ay nagpatiunan na si Howard sa paglalakad na nakasunod naman si Jessica. Hi LT, si Jessica po pala, bagong agent. Sabi ni Howard sa kanilang LT. LT, short for team leader. Hi Miss Jessica, I hope you're ready. Sana natandaan mo lahat ng training na ginawa mo before ka sumalang dito sa floor production. I am counting on you to bring our team up. Makakaasa ba ako? Yes sir. Maiksing tugon ng dalaga. Good, sige. Stay ka muna dito at tatawagin ko lang ang teammates natin. Mabilis naman nakarating ang kanilang ibang kasamahan. Guys, huddle muna tayo. Do your best and I will be here if you have any questions. Saka newbies, always check your time. Mahalaga na hindi kayo mag-overtime sa calls ninyo, okay? Kaya nyo yan and I believe in each of you. Sabi ng team leader. Nagsimula na nga sila magtrabaho noong araw na iyon. Napagod ang dalaga sa kaka-English. Nanibago siya, medyo sumakit din ang kanyang lalamunan dahil puro salita ang kanyang ginawa sa buong araw. Ito warm water. Stay hydrated, Jessica. Inabutan siya ng tubig ni Howard bago bumalik ang binata sa kanyang desk upang mag-take rin ng calls. Medyo kinilig ang dalaga sa ginawa ng binata. Gwapo kasi itong si Howard, matangkad, moreno, maganda ang boses. At sa tuwing nagsasalita ito ay kinikilig talaga ang dalaga dahil parang musika ito sa kanyang pangdinig. After ng shift ay nagkayayaan na mag-dinner. Ay, hindi ako pwede at may dinner na sa bahay. Sabi ni Hilda at halos ganoon rin ang sinabi ng iba nilang kaopisina hanggang si Howard at Jessica na lamang ang nakapagpasyang mag-dinner.
Hoy, uwi na lang tayo siguro. Nakakahiya naman. Baka kasi may magalit sa akin kapag nalaman nilang kumain tayong dalawa lang. Sabi ni Jessica. Wala namang magagalit, saka magkaibigan naman tayo, hindi ba? Para makilala na rin kita at makamusta sa first day mo. Dumiretso na sila sa kainan. Table for two po? Tanong ng waiter. Sir, dito po kayo ng girlfriend niyo sa table na ito. Tawagin niyo na lamang po ako kapag ready na po kayong umorder. Magsasalita pa sana si Jessica na hindi sila magkarelasyon pero wala na siyang nagawa kundi ang umupo na lamang. So, kamusta ang first day mo? Hindi ka ba na-stress? Alam kong maraming irritabling customer ngayon eh. Yung katabi ko nga nag-mute para lang hindi marinig ng customer na umiiyak na siya eh. Ay, totoo nga yan. May isa pa ngang minura ko dahil siningil daw siya sa isang subscription na hindi naman daw niya alam. Pero ang totoo, clinic naman niya ang box para maging subscribe siya doon. Sabi ni Jessica. Una ay tungkol sa trabaho ang usapan nila hanggang sa napunta sa buhay-buhay. So may boyfriend ka ba? Walang kakurap-kurap na tanong ni Howard. Wala akong boyfriend since birth. Aral lang ako ng aral dati. Tapos noong nagtatrabaho ay puro namang trabaho ang inatupag ko. Kasi parang wala naman talaga sa isip ko ang pumasok sa relasyon. May mga naging crushes din naman ako pero hanggang doon lang yon dahil sa tingin ko hindi naman nila ako nagugustuhan. Kasi naisip ko rin na kung magkakanobyo ako ay yun na talaga ang papakasalan ko. Bakit ka pa kasi makikipagrelasyon kung hindi lang naman kayo ang magkakatuluyan o magpapakasal, hindi ba? Wala rin sa loob na sagot ng dalaga. Bakit mo naman nasabi na hindi kanila nagustuhan? Ang ganda-ganda mo nga eh. Saka, mabait pa. Complete package ka na nga eh. Sabi naman ni Howard. Hala, binubula mo na ako eh. Saglit pa nga tayo nagkakakilala kaya hindi mo rin naman sure kung talagang complete package na nga ako. Totoo nga, pansin ko naman kaagad ang kabaitan mo saka parang hindi ka nga makakabasag pinggan eh. Kung magkakanobya ako, gusto ko katulad mo. Ikaw ba? Bakit wala kang nobya? Balik tanong ni Jessica. Hindi ko nga alam eh. Umahana pa siguro ako ng tiyempo basta hindi naman ako mapili pero maila pa ata. Pero sana ngayon magkakaroon na. Magkakaroon din yan, malay mo andyan lang talaga yan sa palipaligid. At dahil sa sinabing iyon ni Jessica, ay nagkatawanan ang bagong magkaibigan. O hatid na kita Jessica ha, huwag ka nang tumanggi at gabi na. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ka makakauwi ng maayos. Sige na nga, samahan mo na nga lang ako. Doon ako sumasakay malapit sa simbahan. Sinamahan ng binata ang dalaga sa biyahe. Malapit lang kasi ang bahay nito at nadadaanan ito ng bus. Ayan na malapit na yung bahay namin. Howard, ingat ka sa pag-uwi ha. Ano nga pala ang number mo para ma-text kita na nakauwi na ako? Nakangising tanong ni Howard. Sige, buksan mo yung cellphone mo at itatype ko. Ayan na nga at naibigay na ng dalaga ang kanyang cellphone number sa binata. At ilang minuto lamang ang nakalipas, nakatanggap ito ng text mula kay Howard. Nakauwi na ako. Good night, Jessica. See you ulit tomorrow. Sabi nito, napangiti ang dalaga at nag-reply kaagad. Good night din, Howard. Salamat pala kanina ha. See you din bukas. Nakatulog si Jessica nang may ngiti sa labi. Nawala ata ang kanyang pagod kaya sarap na sarap ito ng tulog noong gabing iyon. Kinabukasan, naalimpungatan ang dalaga noong makarinig ng malakas na sigaw mula sa labas ng kanyang tinitirahan. Napasilip ito sa bintana. Laking gulat niya noong makita niya si Howard na kumakaway. Agad-agad naman siyang bumaba para pagbuksan ng gate ang binata. Hoy, anong ginagawa mo dito? Ang aga-aga pa. Tanong nito. Dinalhan na kita ng agahan, paniguradong hindi ka pa nakapagluto. Ikaw lang ba mag-isa dito? Asaan ang mga parents mo?
Sunod-sunod na tanong ni Howard. Bumukod na ako nung magsimula akong magtrabaho, parang sign of independence ko na rin. Nakangiting tugon ni Jessica habang naghahanda ito ng mga plato. Napangiti siya noong pagbuksan niya ang dala ng binata. Wow, sopas at palabok. Paborito ko to ha. Ang galing mo naman ng hula. Manghang sabi ni Jessica. Paborito ko rin yan eh. Tara, kain na tayo. After nilang kumain ay naghanda na rin si Jessica para sabay na silang pumasok sa trabaho. Oy, salamat sa pa-breakfast mo sa akin ha. Babawi ako sa'yo next time. Lulutuan kita ng paborito mong ulam. Huwag mo nang isipin yun, basta ikaw. Pero hindi ako tatanggi sa ulam, ipagluto mo talaga ako. Nakangiting tanong ni Howard. Namula ang mga pisngi ng dalaga noong mapatingin ito sa kausap na nakatitig pala sa kanya, kaya nagmamadali nitong binawi ang kanyang paningin na tila ba napaso sa mga titig ni Howard. Oo naman, ano ba ang paborito mong ulam? Nahihiyang tanong ng dalaga. Kalderita, lalo na kapag baka. Pag iyon ang ulam, mapaparami talaga ang kain ko. Sige, ipagluluto kita noon. Bukas huwag ka nang mag-asikaso ng lunch, dadalhan na kita. Talaga? Agad-agad? Ang bilis naman nun. Salamat ha. Nakangiting sabi ni Howard. Wala pa nga eh, nagpapasalamat ka na kaagad. Pag nakapagluto na ako, saka ka na magpasalamat. Siya nga pala, malapit lang ba ang bahay mo dito? Ang bilis mo kasing nakauwi kagabi eh. Surprisingly ay malapit-lapit lang. 2 sakay lang din, isang jeep at tricycle ay nakakauwi na kaagad ako sa amin. Kaya lagi na kitang dadalhan ng agahan ha. Sabi ni Howard na nagpapula na naman ng mga pisngi ng dalaga. Naging ganon ang mga routine nila, halos buong araw silang laging magkasama. Simula sa breakfast, pagkatapos ng team lunch, dinner, sila ulit ang magkasama sa pag-uwi. Ganon palagi kaya nahuhulog na ang kanilang loob sa isa't isa. Pagkalipas ng 2 buwan na laging ganon ang kanilang routine, may sinabi si Howard na labis na ikinatuwa ng dalaga. Jessica, gustong-gusto kita. Mukhang halata naman, hindi ba? Kaya tatanungin ko sana kung pwede akong mangligaw. Ayoko kasi na hanggang magkaibigan lang tayo. Hindi ako kontento na hindi maging boyfriend mo. Matagal nang nahulog ang kalooban ko sa'yo kaya uulitin ko. Pwede ba akong mangligaw? Hala, hindi pa ba pangliligaw yon? Kasi para sa akin, alam ko nang liligaw ka na sa akin pero syempre nag-aantay pa rin ako na tatanungin mo. Kaya tigilan mo na ang pangliligaw mo dahil sinasagot na kita. Bakit ko papahihirapan ang sitwasyon kung pareho naman pala tayo na nang nararamdaman? Mahal na mahal din kita, Howard. Talaga? Sobrang saya ko ngayon, ayan ito. Hawakan mo ang dibdib ko, sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Basta ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Ikaw lang ang tinitibok nitong puso ko. Hindi ko hahayaan na may sumira sa atin. Gagawin ko ang lahat para lagi kang masaya. Sa loob ng 1 taon ng kanilang relasyon, ay sobrang maligaya ang dalawa. Ay nako, ano ba itong palabas ngayon? Puro kabit-kabit, kaya wala nang tumatagal na relasyon eh. Pati mga palabas minsan ay gusto na nilang gayahin. Reklamo ng dalaga. Ako honey, kailanman hindi kita lulukuhin. Masyado ata kitang mahal para gawin ko yung bagay na iyan. Ay nako, siguraduhin mo lang talaga mahal ha. Kasi pag nahuli talaga kita, lagot ka talaga sa akin. Kunwaring pairap na tugon ng dalaga. Isang hapon, nanonood si Jessica ng TV habang iniintay ang pagdating ni Howard. Nagulat ito noong makarinig ng paghiyaw. Honey, promoted na ako at team leader na ako. Ang tagal natin tong hinintay. Ha talaga? Nako, congratulations honey. Sabi ko naman sa'yo na makukuha mo din yung promosyon na yan eh. Kaya lang, ano honey? Hindi na tayo magka-team. Iba na ang team mo panigurado. Hindi na tayo magkakasama mag-team lunch or team dinner. Malungkot na tura ni Jessica.
Masaya naman siya sa tagumpay ng kanyang kasintahan, ngunit magkakahiwalay sila ng team kaya nalungkot ito. Okay lang yun, honey. Ang mahalaga, nasa isang kumpanya pa rin tayo. Saka, lagi naman akong babysita sa team ninyo eh. Excited na talaga ako sa increased pay. Tara, celebrate tayo ngayon. Saan mo gusto? Tara, lalabas tayo. Gusto ko magtagaytay ngayon. Kain tayo ng bulalo. Sabi ni Jessica at mabilis na itong pumasok sa kanyang kwarto upang magbihis habang nasa biyahe papuntang Tagaytay. Honey, sa tingin mo ba kakayanin ko maging team leader? Tanong ni Howard. Aba, oo naman, sobrang galing mo kaya. Ikaw ang nag-guide sa akin nung unang araw ko sa office kaya for sure, kayang-kaya mo silang i-lead. Huwag kang mag-alala kasi maraming tutulong sa'yo tulad na lamang ng assistant team leader mo. Nako, napakaswerte ko naman talaga, napaka-supportive nitong aking mahal. Ay, andito na pala tayo. Pagkapasok nila sa restaurant ay agad naman silang umupo sa misa. Habang nag-aantay ng kanilang ino-order ay muling napag-usapan ng dalawa ang promosyon. Honey, sino nga pala ang assistant team leader mo? Excited na tanong ni Jessica. Si Lorna daw. Kilala mo ba yun? Yung tahimik na babae sa kabilang team. Kinakabahan nga ako eh, lalo na kasi baka hindi ako kausapin noon at sobrang tahimik niya. Honey, mabait si Lorna at sigurado akong magkakasundo kayo. Ay, andito na pala yung ating pagkain kaya tara, kainin na natin itong mainit na bulalo. Sobrang sarap kaya dito. Lumipas ang 6 na buwan ay maganda pa rin ang takbo ng relasyon ng dalawa at nagkausap pa rin sila tuwing lunch kahit magkaiba na sila ng team. Hoy, nabalitaan mo ba ang blind item ngayon? Nagkamabutihan daw ang isang team leader at isang assistant team leader. Nakita daw silang sweet na sweet sa pantry isang araw. Tamang-tama naman na padaan si Jessica kaya narinig niya ang usapan na iyon. Ipinagsawalang bahala niya ang kanyang narinig dahil marami naman ang team leader at assistant team leader kaya imposible naman na ang nobyo niya ang tinutukoy. Dumiretso ang dalaga sa pantry at naabutan niya doon si Howard na nakatalikod, hawak-hawak ang cellphone. Tila ba may ka-text ito. Hi honey! Napaharap bigla si Howard at parang kinakabahan. Itinago kaagad ang cellphone. Honey, andiyan ka pala. Matagal ka na ba dyan? Nauutal-utal na tanong ni Howard. Bakit mo itinago ang cellphone mo? May tinatago ka na ba ngayon sa akin? Kunwaring pagmamaktol na tanong ni Jessica. Ha? Wala, ikaw naman, tara. Tapos ka na ba mag-break? Punta na tayo sa lockers para malagay na natin ang ating mga cellphones doon. Sure ka na wala kang tinatago sa akin ha? Ay nako, itong honey ko talaga, ano na naman ang itatago ko sa'yo? Kaya tara na. Sabi ni Howard sabay hila kay Jessica papunta sa locker malapit sa production floor. Lumipas ang 1.5 taon, tila nagiging mailap ang binata sa kanya tulad ng pagkakataon. Honey, sabay na ako sa team ko mag-lunchtime ha. Kita na lamang tayo later pag uwian na. Sabi ni Howard pero pagdating ng uwian, may after work hangout pala muna kami, sabay ka na lang muna sa mga katrabaho mong umuwi. Sabi ulit ni Howard at napapadalas rin ang pagtatago niya ng kanyang cellphone. Isang gabi, nakiligo si Howard sa bahay ni Jessica dahil naulanan ito sa kanilang pag-uwi. May password na ang cellphone ng binata, hindi katulad ng dati. Ngunit nakikita rin ng dalaga ang laman ng mga notification sa tuwing tumutunog ang cellphone nito. Honey, may tumatawag ata sa'yo. Hayaan mo lang honey, magte-text din yan kung bakit siya tumatawag. Huwag mo na lang galawin yung cellphone ko. Sabi ni Howard, ginalaw pa rin ng dalaga ang cellphone dahil panay ang tunog nito. Naisip niya ay baka may emergency sa bahay ng binata. At totoo nga na nag-text ito at nagulat siya sa nakasulat, From Lorna. Matagal ka pa ba, love? Hindi na ako makapagantay sa'yo. Alam mo naman kung saan mo ako pupuntahan ha? I love you, miss na talaga kita kaagad.
Pagkatapos mabasa ng mensahe, halos mabitawan ni Jessica ang cellphone. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita. Nanalangin siya na sana panaginip lamang ang nangyari. Hindi niya lubos maisip na gagawin ito sa kanya ni Howard. Hindi alam ng dalaga kung ano ang kanyang gagawin dahil naghalo-halo na ang emosyon sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung magagalit ba siya o maiinis o mangdidiri. Gaano na ba katagal akong niloloko ng taong ito? Bulong ni Jessica sa kanyang sarili. Nakabalik lamang ito sa wisyo noong marinig na lumabas na ang kanyang kasintahan sa banyo. Honey, sino nga pala ang tumatawag? Honey, okay ka lang ba? Nagtatakang tanong ni Howard. Ikaw ang tatanungin ko? Bakit love ang tawag sa iyo ni Lorna? Ano ang meron sa inyong dalawa ha? Matagal niyo na ba akong niloloko? Honey, I can explain. So, totoo pala ang mga balibalita dati pa man. Ikaw at si Lorna ang tinutukoy ng team leader at assistant team leader na meron ng relasyon? Oo, Jessica. Pag-amin ni Howard. How could you do this to me? Akala ko ba hindi mo ako magagawang lukuhin? Akala ko ba ako lang ang babaeng mamahalin mo? Ilang taon niyo na akong niloloko, Howard. 2 taon na. 2 taon? 3 taon mahigit pa lamang tayo, Howard. So, halos buong relasyon natin, niloloko mo lang pala ako? Grabe ka, hindi ka man lamang nahiya. At sa trabaho din natin, ikaw nakalantari. Umalis ka na dito sa pamamahay ko at ayaw ko nang makita yung pagmumukha mo. Galit na sabi ni Jessica. Han, wag mo ako matatawag na Han. Umalis ka na ha. Alis! Nanggigigil na sabi ni Jessica. Pagkaalis ni Howard ay dumiretso na siya sa kwarto at doon siya umiyak ng matindi sapagkat hindi niya lubos maisip na niloko siya ng unang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Akala niya ay nahanap niya na ang perpektong lalaki para sa kanya. Iyon pala ay katulad lamang ito ng mga lalaki sa teleserye na kapag nakahanap na ng iba ay iniiwan na lamang ang kanilang nobya. Mag-resign ka, Bes? Sayang naman. Alam mo ba, nag-resign din si Howard. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo at bigla niyong naisipan mag-resign? Tanong ni Hilda. Nagtataka ito pati na rin ang mga office mates nila. Nako, wag muna natin pag-usapan, Bes. Sige, kuli ko lang ang aking mga things at aalis na ako. Salamat nga pala. Mag-chat pa rin tayo ha, kahit hindi na tayo magkatrabaho. Hindi alam ng mga tao na hiwalay na sila pero kalat pa rin ang balita ng blind item na nadidinig niya dati pa man. Mga ilang linggo lamang ang nakalipas. Nakapagdesisyon si Jessica na magpunta muna sa kanilang probinsya upang makapiling naman ang kanyang mga magulang. Namiss niya rin naman ang mga ito. Sa sobrang focus niya kay Howard ay nakalimutan niyang may magulang pala siya na sobra-sobra ang pagmamahal sa kanya. Na ang pagmamahal ng mga ito ay hindi matutumbasan ng kahit na sino paman. Kamusta ka na anak? Bakit ka nga pala nag-resign sa iyong trabaho? May problema ka ba? Hindi mo ba nakasundo ang boss mo? Sunod-sunod na tanong ng kanyang ina. Mama, kailangan ko lang po magpahinga, na burnt out lang po ako kasi halos wala po kasi kaming pahinga kahit holiday at nauubos ko na po ang aking English. Nagawa pang magbiro ni Jessica na kahit ang katotohanan ay nais niya talagang umiyak sa kanyang mama na para ba siya ay isang lobo na patuloy na iniihipan at ilang ihip na lamang ay puputok na. Ay anak, basta hinay-hinay lang, magpahinga pero lalaban ulit. At kung may iba ka pang problema, huwag kang mahihiyang magsabi sa amin ng papa mo. Alam mo naman na palagi kaming andito. Saka kung may kailangan ka sa lugar na tahimik, uwi ka lang dito at hahayaan ka namin magpahinga palagi. I love you anak. I love you too, mama. Thank you po. Hindi nyo lamang po alam kung gaano kahalaga ang mga sinabi ninyong mga salita sa akin ngayon.
Alam talaga ng mga magulang kapag may problema ang kanilang mga anak. Malamang naramdaman ng kanyang ina na ang pagiging matamlay niya at malungkutin. 1 buwan pa lamang siya doon at bumalik na siya sa tinutuluyang bahay. Kailangan niyang tipirin ang kanyang naipon kaya gusto niya nang maghanap ng bagong trabaho. Trabahong may panibagong environment para makalimutan ang lalaking nangloko sa kanya. At simula noong makabalik siya, lagi rin siyang binubulabog ni Howard. Lagi itong kumakatok sa gate niya. Nahihiya na nga siya minsan sa mga kapitbahay dahil sigaw ng sigaw ito. Minsan umaabot pa ng hating gabi. Hindi niya ito pinapansin hanggang sa hindi niya na ito matiis. "Pasok," walang ngiti niyang sabi kay Howard. "Salamat at pinayagan mo akong pumasok. Marami akong i-explain sa iyo." Pumasok sila sa bahay at nagsimulang mag-usap. Noong nagsimula pa lamang ako sa team namin ni Lorna ay tinulungan niya talaga ako. Lagi siyang nakakaalalay sa akin sa first few months ko. Alam niyang may girlfriend ako pero sabi niya okay lang daw maging kabit siya kasi gustong-gusto niya ako. Ayaw ko lukuhin ka pero nagkayayaan kasi kami ng inuman ng team namin at may nangyari sa amin. Alam kong ginusto ko rin naman ang nangyari dahil hindi naman mangyayari yun ng aksidente lamang. Pero simula noon ayaw niya na akong lubayan. Ipapaalam niya daw sa manager na may affair kami para matanggal daw ako sa posisyon kong team leader. Kaya napilitan akong maging kabit siya. Pero noong mawala ka sa buhay ko, doon ko napagtanto na mas masakit pala kapag ikaw ang nawala kaysa trabaho ko. Kaya nag-resign ako. Pero nagilty talaga ako noong nalaman kong nag-resign ka rin. Jessica, ikaw talaga ang mahal ko. Isang pagkakamali lamang ang lahat ng namagitan sa amin ni Lorna. Kung totoo nga talaga ang lahat ng yan, makakasigurado ba ako na hindi mo na uulitin yon? Tanong ni Jessica. Mahal niya pa rin si Howard kaya gusto niya itong bigyan ng pagkakataon kahit napakabigat ng kasalanan nito sa kanya. Hindi na mauulit yun, promise. Ikaw lang talaga ang babaeng mahal ko. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Hindi mo ito pagsisisihan. Mahal din kita, Howard, kaya pag inulit mo iyon, hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko. Sana alagaan mo na itong puso ko. Simula noon ay naging sweet na ulit si Howard kay Jessica. Lagi silang nagde-date, sabay na rin silang nakahanap ng trabaho. Ang ganda naman dito sa bagong office natin, ano? Pero namiss ko na yung dati nating mga office mates. Makukulit kasi ang mga yun eh. Lalo na si Hilda. Nakakamiss ang mga hirit niya tuwing lunch break. Natatawang pag-alaala ni Jessica. Oo nga eh. Gusto mo bang bumalik doon? Babalik doon? Biglang naalala niya na doon siya unang niloko ni Howard at nandoon ang babaeng kasama niya sa pangluloko. Ay nako, hindi na. Masaya na ako dito sa bagong office natin. Bagong work, bagong environment. Honey, oo nga pala. Saan mo gustong kumain sa 4th anniversary natin? Biglang tanong ni Howard. Something Italian siguro. Ay, mukhang may niluluto ka para sa anniversary natin ah. Surprise ba yan? Basta, paano pa magiging surprise kung alam mo na? Mag-wear ka something formal ha? Nakangiting sabi ni Howard. Sige, excited na ako honey. Tapos na ang lunch break natin kaya see you later. I love you. I love you too honey. Bumalik na sila sa kanilang trabaho at sabay na rin silang umuwi noong araw na iyon. Dumating na ang 4th year anniversary nila. Nakaputing bestida si Jessica, pinaghandaan talaga ng dalaga ang araw na ito. Lalo na noong makita niya ang pangalan ng kanilang pupuntahan na pangmayaman. Pagdating ni Jessica sa address na binigay ni Howard ay bumungad kaagad sa kanya ang candle walkway. Sobrang ganda ng liwanag na nanggagaling dito. Sa dulo ng walkway na iyon ay may pa-heart shape na flower petals na nakalagay sa lapag. Andoon na rin sa gitna ng heart ang mesa.
At noong marating niya ang dulo, pinaupo kaagad siya ng isa sa mga waiter at dumating na rin ang mga violinist. Tinugtog ng mga ito ang paborito niyang kanta. Maya-maya pa ay lumabas na si Howard na may dalang malaking bouquet ng roses. Halos hindi na nga nito makita ang pagmumukha ng kasintahan. Kinantahan siya nito ng Marry Your Daughter at noong mag-chorus na ay inilabas nito ang sing-sing. Honey, my sweet, sweet honey. I can't wait to spend the rest of my life with you. Like I always say, ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Aalagaan kita sa araw-araw. Hindi kita pababayaan. Bubuo tayo ng 2 pamilya. Hindi ko hahayaan na may magpapaiyak sa'yo. Will you marry me, my honey? Sa tuwa ay napahagulgol ng iyak ang dalaga sa sinabi ni Howard. Yes, honey, I will marry you. I love you, honey Jessica. You made me a happiest man on earth. You won't regret this decision, I swear. Masayang sabi ni Howard sabay tayo at siniil ng halik ang mga labi ng kanyang fiancé. Inayos kaagad ng dalawa ang kanilang kasal. Isang araw. Howard, samahan mo naman ako sa dress fitting ko bukas ha? Sa gulat ay nabitawan ni Howard ang kanyang cellphone at bigla itong namutla. Honey, okay ka lang ba? Masasamahan mo ba ako bukas sa dress fitting ko? Mag-ayos na rin kasi tayo ng invitations bukas eh. Yung mga principal sponsors natin, pipiliin pa natin. Hoy! At tinapik nga niya ang kasintahan. Honey, aalis muna ako, kita na lamang tayo bukas. Sabi nito. Sige honey, 7 AM mo ako sunduin ha, at baka matraffic tayo. I love you. Sige bye. Pagkatapos magbabay ni Howard, ay mabilis na itong umalis. Kaya pala namutla si Howard sapagkat nag-text sa kanya si Lorna at nagpakita ito ng positive pregnancy test. Lorna, ano ba ang pinakita mo sa akin? Naalala mo naman siguro na may nangyari sa atin bago tayo naghiwalay. Ito na yun ngayon oh. Love, panagutan mo ko. Sabi ni Lorna. Love, tigilan mo na nga ang kakatawag sa akin yan. Ikakasal na ako at siya ang gusto kong makasaba habang buhay at gusto ko kami ang bubuo ng pamilya. At paano ako makakasiguro na akin nga yan? Dahil sa sinabing iyon ni Howard ay nasampal ito ni Lorna. Alam kong sa'yo to. Anong akala mo sa akin? Pakawalang babae? Ikaw lang naman ang lalaking minahal ko ah. Kaya iwan mo na siya at panagutan mo ako kung ayaw mong sirain ko ang kasal mo. Subukan mo lamang sirain ang kasal ko at makikita mo. Pagkasabing iyon ni Howard ay umalis itong galit sa harapan ni Lorna at pinuntahan ang mapapangasawa niyang talaga. Balisa ito at nais niyang makita si Jessica. Pero hindi roon nagtapos ang pagkikita ni Lorna at Howard. Sinasamahan niya ito sa pagpapa-check-ups at tila may namumuo na rin sa kanila. Honey, parang ako lang ang nag-aasikaso ng wedding natin. Baka pati sa rehearsal ay wala ka rin. Pagmamaktol ni Jessica habang kausap si Howard sa telepono. Napadalas ng padalas ang pagsasama ni Howard at Lorna. 3 buwan nang inasikaso ni Jessica ang kanilang kasal na siya lamang ang mag-isa. Honey, ipapaalala ko lamang sa'yo na next month na ang kasal natin. I'll be there, okay? Sige, bye, honey. I love you. Malambing na sabi ni Jessica. Bye. Tanging sagot ni Howard. Kailan mo ba siya iwan? Hihintayin mo pa ba na ikasal kayo bago mo sabihing magkakaanak na tayo? Halos magkasing tagal lang naman kami naging girlfriend mo ah. Saka, mahal mo rin naman ako, hindi ba? Humahanap lang ako ng tiempo. Lagi mo naman sinasabi eh. Kung hindi mo gagawin, ay ako ang gagawa. Gusto mo ba na gawin ko yun? Lorna, huwag mong gagawin yang nasa isip mong gawin. Biro lang, pero huwag mong hintayin ang biro ko na magiging totoo na ha. Saan nga pala kayo magre-rehearsal? Biglang tanong ni Lorna. Sa cathedral sa may Quezon City. Bakit mo na itanong? Wala lang.
I can't wait, love, na ikasal tayo tapos makalimang anak tayo, bubuo tayo ng sarili nating volleyball team. I love you talaga, love. Sana pwede na talaga tayo, yung hindi tayo nagtatago na kahit na sa inyo. Hindi naman talaga ako makapaghintay sa araw na iyon. Biglang natahimik si Howard at nag-isip sa mga pangyayari. Paano nga ba napunta ako dito sa ganitong sitwasyon? Ang alam ko ay si Jessica lamang ang mahal ko, pero bakit tila nahuhulog na ang aking kalooban kay Lorna? Pwede ba dalawa na lang sana ang puso ko? Sana hindi na lamang ako mamili sa kanilang dalawa. Pagsasalita ni Howard sa kanyang sarili. Ay nako, kapag nasa work naman kami ni Howard ay lagi lang siya nasa cellphone. Hindi rin kami nakapag-date nitong mga nagdaan naming mansari. Parang bumalik naman siya sa dati noong time na may... Ay nako, Jessica, wag na wag mong isipin yun. Ang mahalaga, ikaw ang pakakasalan niya. Hindi na niya magagawang lokohin ka noon. Bulong na kastigo ni Jessica sa kanyang sarili. Kinabukasan ay dumating na siya sa kanilang venue ng rehearsal. Hi mama, aga nyo naman po ah. Upo muna po kayo. Pinagpahinga muna saglit ni Jessica ang kanyang mga magulang. Pagkatapos noon, nagsimula ng maglakad down the aisle ang mga entourage, pati ang bride ay nag-practice na din. Pati yung program ng kasal ay may practice din para alam nila ang flow of event. Oh, dito kayo ha. Tapos syempre, pag tinanong na wala bang tututol sa kasalang ito, ako! Hindi na nakapagtapos ng pagsasalita ang instructor noong makarinig sila ng tinig mula sa pintuan. Biglang napalingon ang lahat sa pintuan upang tingnan kung sino ang nagmamay-ari ng tinig. Lorna, anong ginagawa mo dito? At buntis ka? Gulat na tanong ni Jessica na may halong pagtataka. Oo, buntis ako, hindi mo ba nakikita? At syempre, si Howard ang ama ng dinadala ko. Huwag ka nang magulat dahil alam ito ni Howard, hindi ba love? Sabi ni Lorna sabay baling ng kanyang tingin kay Howard. Lahat ng tao na nasa rehearsal ay nagulat din. Nandoon ang isang dati nilang office mate at nagulat ito na totoo pala ang mga bali-balita na may namamagitan kay Howard at Lorna. You see, Jessica, bago kami nagkahiwalay ni Howard, maraming beses na may nangyari sa amin. At 3 months ago ko lang nalaman na 3 months na pala akong buntis, kaya 6 months na ang tiyan ko. Noong pinaalam ko kay Howard, engaged na pala kayo, hindi ko akalaing mahuhulog rin pala ang loob niya sa akin. Sa totoo lang, gusto niya naman talaga na hindi na ituloy ang kasal, kaso lang, hindi naman niya masabi sa'yo, kaya ako na lang ang nagsabi, di ba Ward? Pang-aasar na sabi ni Lorna. Honey, I can explain. Ipapaalam ko naman talaga sa'yo na nabuntis ko si Lorna kaya lang ayokong masira tayo. Come on, Howard, behave. Sabi mo sa akin kagabi, iiwanan mo naman talaga siya at tayo ang bubuo ng pamilya na magkasama. Panindigan mo ang mga salitang iyon at pananagutan mo ko. Nakapamiwang na sabi ni Lorna. Howard, totoo ba ang lahat ng ito? Natahimik na lamang si Howard. Noong una, ang sabi mo sa akin, pagkakamali lang yun. Pero sa pangalawang pagkakataon, hindi na pagkakamali yun. Sinidya mo na yun. Gabi-gabi, iniisip ko kung paano natin idadaos ang importanteng araw sa buhay natin. Tapos, ikaw pala may kasama ng iba. At talaga, bumuo pa kayo ng sarili ninyong pamilya dahil magkakaanak na kayo? Akala ko ba, ako lang ang babaeng mamahalin mo? Akala ko lang pala yun. Dahil mangluloko ka pa rin talaga at niloko mo talaga ako sa harapan ng mga mahahalagang tao sa buhay ko. Matapang na sabi ni Jessica. Sa sobrang galit at sakit na kanyang nadarama ay hindi nito makuhang umiyak. Gusto niyang saktan si Howard at Lorna pero buntis ang huli, ayaw niyang makonsensya kung ito ay makukunan ng dahil sa kanya. Sorry honey, please patawarin mo ko. Howard, patawarin mo yung sarili mo.
Patawarin mo ang sarili mo. Patawarin mo ang sarili mo ng paulit-ulit. Salamat rin at nagsabi kayo bago pa nangyari ang kasal. At least hindi masasayang ang pera at pagod ko. Ay nako, tama pala talaga ang kasabihang, once a cheater, always a cheater. Kayong lahat ng narito, magsiuwi na kayo. O baka naman gusto nyo, kuyogin nyo yung dalawang iyan dahil sinayang nila ang mga oras ninyo. Dahil ako, tapos na sa kanilang dalawa. Pagkasabing iyon ni Jessica ay mabilis nitong hinila ang kamay ng kanyang mga magulang. Wala namang kaimik-imik ang mga ito na sumunod lamang sa kanilang anak. Nagpakalayo-layo si Jessica. Bumalik siya sa kanilang probinsya at doon muna nanirahan. 1 taon na rin ang nakalipas. Masakit maloko nang hindi man lamang 1 beses kundi 2 beses by the same person. Pagkabalik niya sa Maynila, ay saka lamang niya nabuksan muli ang kanyang mga social media accounts. Nakita niyang nanganak na pala si Lorna, pero iniwan din ito ni Ward at naghanap ng iba. Sabi nga nila, kung kaya niyang gawin sa ibang tao ay paniguradong kaya niya ring gawin ito sa iyo. Bumalik lamang kay Lorna ang ginawa niya kay Jessica. Ngunit hindi naman masaya si Jessica sapagkat 1 pamilya na naman ang nasira. 1 bata na naman ang lalaki na walang ama. Tunay nga na ang kwentong ito ay nagpatotoo na once a cheater, always a cheater. Ang mga ganitong pag-uugali ay hindi dapat tinotolerate, mababae man o lalaki. Dapat maging faithful tayo sa ating mga partners. Maraming buhay ang nadadamay sa pangluloko. Maraming pamilya ang nasisira dahil sa marupok na mga tao. I hope you don't mind if I say that I love you. Naway pagdating ng panahon ay makahanap din si Jessica ng lalaking hindi siya sasaktan. Yung lalaking siya ay aalagaan at pakamamahalin habang buhay. Oo nga, mahirap humanap ng ganon, pero ako'y nakatitiyak na sa lahat ay may tamang panahon at pagkakataon. Mga kaibigan, maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa munting channel na ito. At doon po sa aking masugid na tagapakinig na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like at share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento at ito po ang kwento ng buhay ni Jessica. Hanggang sa muli nating kwentuhan, paalam!